Nakakita ka na ba ng demonyo? Naranasan o nararanasan mo ang panliligalig, panggugulo, pananakit ng kanyang mga kampon? Sabi ng mga exorcist o mga pinagkalooban ng banal na makapangyarihan, magtaboy ng masasamang espiritu. Ginagambala tayo ni Satanas at ng mga diablo dahil kaibigan tayo ng Diyos at sinisikap natin na tahakin ang landas ng kabanalan sa kabila ng ating mga kahinaan. Paalala ng banal na kasulatan, mag-ingat sa kalaban sa kanyang pagkukunwari sa paglapit sa atin bilang anghel ng liwanag. Katulad niya ay leyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng malalamon. Kaya niyang pasukin ang isipan, kumontrol ng katawan ng tao, sumira sa kalooban at kaluluwa, nakawin ng pag-asa, patayin ang buhay at pananampalataya. Makapangyarihan man ang kalaban, ngunit pagdating sa nag-iisang Diyos, mismo ang mga masasamang espiritu ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. Alam niyo ba na may isang santo na dahil sa kanyang natatanging kabanalan, pinagkalooban siya ng Diyos ng kakayahang itali at ibalik sa impyerno ang mga kampon ni Satanas upang huwag na muling mangambala at mamerwisyo. Lubos na napakabisa ng kanyang panalangin, kaya't madalas makita sa pinto at bintana ng mga tahanang Katoliko ang kanyang medalya bilang proteksyon sa mga negatibong elemento at espiritu. Sino nga ba si San Benito na tinuguriang sindak ng mga demonyo o kilabot na mga kampon ng kadiliman? Mula po dito sa St. Benedict Church, Parish, Quezon City, ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Napakalaki ang impluwensya ni San Benito sa kasaysayan ng simbahan at gayon din sa buong Europa. Binalangkas at itinalaga niya ang malinaw o konkretong pamantayan ng buhay panalangin, pag-aaral, trabaho, at sama-samang pamumuhay bilang komunidad ng mga monghe sa pamumuno ng isang apot. Kakaunti lang ang detalye hinggil sa buhay ni San Benito maliban sa mga milagrong isinagawa niya at naitala sa dialogo ni San Gregorio Magno. Si San Benito ay pinanganak noong 480 AD mula sa isang kilalang pamilya sa Nursia, sa Perugia, sa rehiyon ng Umbria, sa Italia. Halos 20 taong gulang pa lamang siya nang matapos ang pag-aaral niya sa Roma. Pagkaraan, nilisan niya ang daigdig, naging ermitanyo at namuhay sa isang kuweba sa kanyang pagtakas sa magulong sitwasyon ng gyera, pagkawatak-watak ng simbahan at mababang moralidad ng lipunan. Marami ang naakit sa kanyang pamumuhay at dinumog siya ng mga tagasunod at hinirang nila siya bilang kanilang ama o pinuno, gabay at tagapayo. Gayunpaman, sinasabing dahil sa pagiging sobrang istrikto ni San Benito, tinangka siyang lasunin ng mismo mga disipulo. Di kalaunan, mas dumami pa ang kanyang mga alagad, kaya't kanyang pinulong ang mga ito sa mga grupo ng tig-12 hanggang makabuo ng 12 komunidad. Sa loob ng 25 taon ay nanatili siya sa Subiaco. Isinatitik niya ang programa o gabay para sa mga monghe upang mamuhay sa kabanalan, kapayakan ng pamumuhay, pagkakaisa at pagkakapatiran. Sa tulong ng mga disipulo, mula Subiaco, lumipat sila at naitayo ang Monte Cassino, kung saan isinulat niya ang tanyag na Rule of Saint Benedict o banal na tuntunin ni San Benito, na siyang guguhit sa direksyon at magbibigay kaayusan sa monastic life sa Europa at sa buong mundo, maging sa kasalukuyang panahon. Ang kanyang mga banal na tuntunin ang nagbunsod kay San Benito na bansagang Father of Western Monasticism o Ama ng Monastisismo sa kanluran. Ayon kay San Benito, napakahalaga ng isang autoridad sa isang pamayanan.
Sa anumang grupo, kinakailangan ang pagtalima o obedience upang mapanatili ang tatag at tibay ng buong komunidad. Naging motto ni San Benito at ng mga monghe ang ora et labora o panalangin at trabaho o balanseng pamumuhay ng pagdarasal at pag-aalay sa Diyos ng anumang gawain araw-araw. Pangunahing katungkulan ng mga monghe ang pagdarasal ng Divine Office, ang opisyal na panalangin ng Simbahang Katolika, pagsasagawa ng Lectio Divina o mga banal na libro, at ang pagganap ng sari-saring trabaho upang hindi umaasa sa limos. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba at lubos na pagtalima sa kalooban ng Diyos, binayayaan si San Benito ng kapangyarihan sa mga kampon ng dilim, kakayahang magsabi ng mga bagay na magaganap pa lang, kapasidad na makapaglakad sa ibabaw ng tubig, katulad ni Hesukristo. Pumanaw si San Benito sa Monte Cassino taong 547. Hinirang na santo noong 1220 ni Pope Honorius III at noong 1964, hinirang bilang pangunahing patron ng Europa ni Pope Paul VI. Katabi ng libingan ni San Benito ang libingan ng kanyang kakambal na kapatid na si Santa Escolastica na isang mongha. Sa kasalukuyan, sa buong mundo, hinahangaan ang buhay ng mga Benedictines, ng mga pari, relihiyoso at relihiyosa sa kanilang moderasyon, sakripisyo at pagtulong udyok ng malalim na malasakit sa kapwa, bunga ng kanilang aktibong pakikipag-ugnayan sa Panginoong Hesukristo. Kalakip ng banal o malinis na pamumuhay at malalim na pananampalataya, pinagkakalooban ng maraming biyaya ang nagsusuot ng medalya ni San Benito, kabilang na ang mga sumusunod. Ang medalya ay nakatutulong masira ang impluwensya ng masasamang espiritu. Nagbibigay ito proteksyon sa mga taong natutukso, naliligaw o napanghihinaan ng loob. Nakatutulong ito upang magbalik loob sa simbahan ang mga makasalanan, lalo na sa bingit ng kamatayan. Sinisira nito ang anumang epekto ng lason. Nagbibigay rin ito ng ligtas at malusog na panganganak. Nagbibigay proteksyon rin ito laban sa bagyo at nakatutulong magbigay ng epektibong lunas sa mga sakit at karamdaman. Ang medalya ni San Benito ay orihinal na nagmula sa isang krus sa karangalan ng santo. Ang medalyon ay may imahe ni San Benito kung saan hawak niya ang Holy Rule sa kanyang kaliwang kamay at isang krus sa kanyang kanan. Sa harapan ng medalya ay makikita ang mga salitang Eius in obito nostro, praesentia muniamur. Nang ibig sabihin, kami sa aming kamatayan ay pagtibayin sa pamamagitan ng kanyang presensya. Ang likurang bahagi ng medalya ay may krus na may patayong inisyal na CSSML na ang salin ay Crux Sacra Sit Mihi Lux. Ang mahal na krus ang siyakong magiging ilaw. At sa pahalang naman ay NDSMD na tumatayo para sa Non Draco Sit Mihi Dux. Kailanmay wag kung maging patnugot ang demonyo. Ang initial na CSPB ay Crux Sancti Patris Benedicti. Ang krus na banal ng Amang San Benito ay makikita sa panloob ng mga anggulo ng krus. Makikita rin ang katagang Pax o peace o kapayapaan o sa Christogram IHS ay mahahanap sa tuktok ng krus. Paikot naman sa medalya ay ang katagang Vade Retro Satana. May initial na VRSN SMV na tumatayo para sa Vade Retro Satana, Nunquam Suade Mihi Vana, o lumayo ka sa akin, Satanas,
huwag mo akong tuksohin sa kapalaluan. At ang sumunod ay ang initial na SMQLIV, na ang ibig sabihin ay Sunt Mala Cue Libas, Ipse Venena Bibas. Ang inihahandog mo sa akin ay masama, ikaw rin ang uminom ng lason. Hindi anting-anting o agimat ang medalya ni San Benito, kundi isang sakramental o bagay na tumutulong sa ating maging mulat sa presensya ng Diyos na siyang pinagmumulan ng pagpapala. Hindi nakasalalay sa pagsusuot o paglalagay sa pintuan ng medalya ni San Benito ang kasiguruhan ng buhay na walang hanggan, dahil sinasalamin ng buhay natin dito sa lupa ang kapalaran sa kabilang buhay. Isang tanda at paalala ang medalya ni San Benito sa mga kinakailangan nating gawin: ang manalangin, ang magsisi sa mga kasalanan at maging dalisay sa pamumuhay, at maglingkod sa kapwa. May the Holy Cross be my light, and may the devil not be my guide. Begone, Satan, do not suggest to me vain things. What you offer is evil. Drink your own poison. Peace. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.